Sa inyo lahat, mga kapatid. At happy Easter po. Batiin natin ang ating mga katabi ng happy Easter. Happy Easter. So, at least, meron na tayong lakas na bumiti, tumawa sa araw na ito, sapagkat natapos na ang ating pagdadalamhati, pagluluksa sa kamatayan ng isa nating kaibigan at Panginoon. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo na ating ginugunita ang kanyang pagpaparasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay. At tunay nga po, mga kapatid, na ang ating Panginoon Jesucristo ay walang kaduda-duda, siya ay muling nabuhay. Palampakan natin si Jesus. Sabi nga ni San Pablo, kung si Kristo hindi muling nabuhay, walang kabubuhan ang ating tinuturo. At sabi nga doon sa pelikulang O Badis, kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, gagawa talaga ako ng kwento na siya ay muling nabuhay. No? Pero that is not chismis, that is not a hearsay, that is not an invented story, but that is truly the message of God at ang mensahe ng mga apostol kasama si Maria Magdalena na si Kristo ay tunay na muling nabuhay. Bida dito sa ating Ebanghelyo, mga kapatid, ang ating patron saint na si Maria Magdalena. Na si Maria Magdalena ay hindi lamang yung ating napabalitaan ang babaeng dati ay naging masama, kundi ang siya'y bida sapagkat siya po ang nagbalita sa mga apostol na si Kristo ay muling nabuhay. So, that is one good news of St. Mary Magdalene, our patroness, because she was the first one who reported to the apostles that Christ is truly risen from the dead. So then, tagwin sa kanya the apostle of the apostles. Ang apostol sa lahat ng mga apostol is no other than Mary Magdalene, sapagkat he was or she was the first one to report to the apostle, and probably not only to the apostles but to all the people that Christ was or is risen from the dead. Pero nung isa po, hindi po siya pinaniniwalaan. Nagpatotoo na hindi ko mga kapapainan, no? Na si Jesucristo ay muling nabuhay. But even his apostles did not believe among these women. Bakit po? Sabagat during these days, women were not credible witnesses. Ibig sabihin, ang mga kapapainan ay hindi po sila kinikilala ang kanilang pagpapatotoo sa publiko. Because they said, women are official witnesses, no way, they are not credible witnesses. Dahil yun ang kanilang paniniwala. Kaya sa umpisa, they did not believe immediately. Sabi nila, dismiss na ang yan. Nakakita na kayo ng Panginoon. Kakamisip lamang din yan dahil sa inyong sobrang pagmamahal kay Kristo. Pero nung ito'y binalita kay balita ni Pedro, kapatay ka sandali, tumakbo siya. Lalo na si Juan, si St. John the Younger, the evangelist, sa unang tumakbo according to the Gospel, the reason why he arrived immediately
No, before St. Peter, because St. John was the younger apostle or the youngest apostle. Siyempre, yung bata, mabilis tumakbo, no, mabilis tumakbo, kaya naunahan niya si Pedro, na si Pedro ay medyo maedad na. Sabihin na natin, pinakamatanda sa mga apostoles, so siya ang huling tumakbo, no. They is two apostles of Jesus Christ ran immediately to the tomb of Jesus Christ just to verify the report among these women, including Mary Magdalene, na nag-report sa kanya. Kaya tumakbo sila. Why is it that they ran immediately to the tomb of Jesus Christ? Sapagkat si Kristo ay dati may mga pahiwatig na. Sinabi na ni Jesus na siya yung mabubuhay. And because of that, he recalled si Peter immediately. Ito pa yung sinabi ni Jesus. Kala pa naman, biro-biro yan. At because Peter did not take it seriously, that before the death of Jesus Christ, St. Peter already informed him and then that he would rise from the dead. Nagpahiwatig na nga ni Jesus. Hindi na nagpahiwatig eh. Talagang sinabi na sa kanila. But of course, the apostles did not take it seriously because nobody was risen from the dead. Nobody. No? There was one, Lorenzo, sinabi sa kanya sapagkat sinabi ni Jesus, no, na siya yung cross, meron naman nagbuhay doon si Lazaro. No? There was somebody who rose from the dead, and it was Jesus Christ. So, sila naniwala na Lazaro. Pero how about Jesus Christ? So they did not take it seriously, but this time, Peter said, hindi nito biro, hindi nito chismis. So, unang dumating yung batang apostol, pero hindi kagad siya pumasok. Now, why is it that he did not enter immediately? Kinakailangan yung muna yung leader. Kasi siyempre, si Pedro Magdalene ay leader ng mga apostol, no? Sa kanya pinagkatiwala ang susi ng kaharian ng Diyos. So as the leader, he must be the first one to see, no? Na hindi po magalaw yung mga pieces of evidence para hindi masabing, baka naman si Juan dahil kaibigan sobra ni Jesus, malapit sa kanyang puso, baka naman he tampered with all kinds of pieces of evidence. So it must be the leader who must be the first one to declare officially, that Jesus Christ is living and truly risen from the dead. Na si Kristo ay tunay o muli na buhay. It must be the leader. No? Kaya di ba si Juan, dumula siya sa labas. At kung pumasok si Pedro, wala na si Jesus. At ang mga nakabalo sa kanyang katawan, ang kanyang mga padyo, mga lido, diten, nakabalo sa mata, ay naroon, nakatiklop. Ang balita ng mga tao nagpasok sa kanya. Si Jesus, ninakaw nila yan, ninakaw ng mga apostoles. Paano na nanakaw? Wala namang pagdanakaw na titipupin yung mga daliko, isa-isa yung mga daliko, titipupin, i-arrange ng mabuti. Wala namang magnanakaw yan, kasi yung magnanakaw, nagmamadali. Mahalong kating lahat ng mga kumot, mga datik, mga maleta, kung ano-ano ba yung mga mahalong kating. At hindi naman isusuri, titipupin ang aayusin.
Dahil siyempre, nagmamadali magnanakaw, baka mahuli. Ay ito everything was arranged. Nakatiklop, ibig sabihin, mga kapatid, ay talagang hindi ninakaw. Sino kayo nagtiklop niyon? Dalawa po ang aking sapantaha, ang aking palagay. Kundi si Jesus ay ang mga anghel. It's either of that two. It's either the angels or the angel or Jesus Christ Himself. So, ibig sabihin, pag sinasabi mo ninakaw, hindi ka panipaniwala. So, even if you go to court, that cannot be accepted as your tawag natin dyan, circumstantial evidence. Circumstantial evidence. Because the physical evidence itself will prove or prove that there is no foul play, there is no robbery that is taking place in that tomb of Jesus Christ. Because why is it that everything is so arranged? Bakit ninanakaw? Eh wala namang ebidensyang ninakaw. Paano nanakawin? Sa labas mismo ng kulungan, ng libingan ni Jesus ay mayroong mga kawal. At mayroong pang batong nakatakip na hindi kakayanin ng isang tao. Ng mga tao, no? May dinadalang marami. So, yung balita si Jesus ay nananakaw ay that is not a true news but fake news na hanggang sa ngayon ay ibinabalita pa rin. At hanggang sa ngayon sa kasalukuyang panahon ay laganap pa rin ang fake news sa ating social media. Kaya kung may mga fake news tungkol sa ating mga politiko or about sa mga politikong patatabain sila para lamang mananalo, that is fake news. So everything that is not true is fake news. Ano po? Now, reflecting upon the life of St. Mary Magdalene, of course, to Jesus Christ, narito mga kapatid ang isang pagmamahal. There is only one thing in this world that has no end. Walang katapusan. Everything has its own end. Lahat ng bagay ay may katapusan. Meron bang bagay dito sa mundo, buhay na natin matatapos? I mean, may hangganan sa mundo. Think of anything that has no ending. Even our religion has its own ending. Roman Catholic, Christian, born again, wala na yung sa langit, wala na yung gano'n. Naku, wala na yung gano'n. Muslim dito, no, wala na ito. Can you think of something that has no ending? There is one thing in this world that has no ending. Everything has its own ending. May katapusan. Then power, faith, politics, religion, what else? Name it and take your pick. Because everything has its own ending. In my reflection, there is only thing that has no ending, and that is love. Pagmamahal. Sapagkat habang tayo nagmamahalan sa mundo nito, paglipat natin sa kabilang buhay sa langit, nagmamahalan pa rin tayo, kung magmamahalan pa rin tayo. Only that in the kingdom of heaven, our love will be, purified, sinasala, nililingin sa
Because while we are still loving on earth as brothers and sisters, sometimes our love is, conditional. Hindi puro. May halong pagpupagwari, may halong kondisyon. I love you because I can get something from you. I love you because you love me. But in the kingdom of heaven, our love will be purified. And our love will have no ending. In our gospel, St. Mary Magdalene, our patroness, ay kanyang pinakita niya na talagang ang pagmamahal ay walang katapusan. Bakit po? Ang pagmamahal ay walang katapusan Ang pagmamahal kay Kristo walang katapusan, na ang kanyang pagmamahal ay hanggang libingan. Mary Magdalene did not go to the tomb of Jesus Christ because she knew that Jesus Christ is risen from the dead. Sa tingin niyo ba pumunta siya doon sapagkat si Kristo ay muling nabuhay? Hindi. Basta siya'y naroon sapagkat mahal niya si Jesus. Siya'y naroon para ipagpapatuloy yung kanyang ginagawa na si Kristo ay kanyang papahiran ng mga pabago that she started when Jesus Christ was still alive. Nung si Kristo ay buhay pa, pinapahiran niya ng pabago ang kanyang paa. Bakit pabago? Ay wala namang iba sa mga unang panahon. Para lamang i-preserve yung bangkay o yung katawan ng mamatay, ay lagyan mo ng pabago. And Mary Magdalene would like to continue that expression of love that Jesus Christ must be applied with that perfume, mamahaling pabago. That means, my dear brothers and sisters, ang pagmamahal ni Mary Magdalena ay hindi lamang na si Kristo buhay, kundi maging si Kristo ay namatay, ipagpapatuloy niya ang kanyang pagmamahal. Isn't it that this is an expression of love that has no ending? Diba? Wala katapusang pagmamahal. Magandang yan ang ating ipapagagawin mga kapatid, sapagkat kahit tayo po, tayo mga Pilipino, especially for us Catholics, na ating pagmamahal ay hindi natatapos. Hanggang sa libingan, tinatawag pa rin natin, pinupuntahan, kinakausap, na parang tayong mga balik pagka sa simenteryo, kinakausap pa rin natin ang ating mga tao. Kamakailan lamang, gumagawa ko sa aking turing na matay, sa Paranaque, kasama ko yung mga tiyahin ko, ay kinakausap pa rin yung patay, umiiyak, kinakausap. Yan ang ating pagmamahal na hanggang sa libingan ay ating pinagdalaw. At tayo naniniwala that we are not absolutely dead. At sila hindi naman talagang namamatay ng tuluyan, kundi pinagdarasan natin because we believe that we will also rise from the dead like our Lord, our friend, and our God, Jesus Christ. Kaya mga kapatid, tuloy-tuloy ito ay napakahalaga sa atin sapagkat ang linggo na pagkabuhay ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng lakas na bagamat mayroong kalungkutan, mayroong kagalakan. Na bagamat may problema, mayroong kalutasan. Na bagamat mayroong pagluha, ay tatawag tayo at humihilig sa pagdating ng panahon. And this Sunday is a proof that there is laughter out after our sadness. That after our brokenness, happiness will come. That after the death, life will come again. Na tayo ang ating buhay, kung si Kristo hindi namatay at muling nabuhay, walang kapag-asa ang ating buhay. But because Jesus Christ died for us, we believe that after our life here on earth, there will be another life in the kingdom of heaven. Amen.